Paps, magandang hapon at anong oras na ba? Time check is magandang umaga pa pala, 11:57 ng umaga. Today magso-solo ride tayo sa Infanta, Quezon. Liputin natin yung mga falls doon, tapos food trip ng konti, tapos balik. Tapos ito yung aking bagong helmet. And ngayon ko pa lang siya magagamit pero matagal na sa akin to. Yan naman bago pa, diba? Gamitin natin siya ngayon. Ito yung aking bagong helmet, KYT, sponsored by no other than my friends. So ito yung aking bagong helmet at ngayon ko palang magagamit, first time dito sa Infanta, Quezon, bagong bukas. Okay, let's go. Mga Paps, nandito tayo ngayon sa Marcos Highway at time check 12:34 ng tanghali. So yun, Infanta, Quezon tayo ngayon. Papultang lang tayo, tapos diretso biyahe na. Pultang to, balikan, kaya na to. So dala natin is NMAX. Yan, NMAX. So mamamasyal lang tayo sa taas, magro-road trip lang tayo. Tapos uwi, tanggal ka tila kasi tagal na natin hindi nakapag-ride. So see you sa taas mga Paps. Medyo makulimlim pero sana wag naman tayong ulanin ng sobra. Okay, let's go! Maulan na araw sa inyo mga Paps. Sa episode na to, papasyalan natin ang tatlo sa mga dinarayong falls dito sa Infanta, Quezon. Mga running waterfalls na ubo ng lamig at napakalinaw na tubig. Papasyalan din natin ang 4 sa napakaraming campsite dito sa Infanta. Mga campsite na may magandang tanawin, na may malamig at sariwang hangin. Ang mga pasyalan na hindi kamahalan, pero may enjoy nyo ang ganda ng kalikasan. Kaya dito sa Solo Ride Road Trip Adventure na to, aalamin natin ang mga rates sa kanilang lugar. Simula day tour, overnight at camping rates nila dito sa Infanta, Quezon. Kaya tara na, samahan nyo ako maglibot, mag-relax at nasapin ang ganda ng kalikasan. So ayan mga Paps, medyo maulan na, so kailangan na natin magkapote na. Dito pa lang tayo sa papunta ng mga campsite. Medyo maulan, medyo malakas, so kailangan natin magkapote. Ayan, kapote muna tayo dahil kusimula. So kita tayo doon sa taas mga Paps. Para sa nagbabalak bumiyahe sa paparating na long weekend, baka heto na ang lugar na para sa inyo. Simula Maynila, 2 hanggang 3 oras mararating nyo ang lugar na to. Pwede pang pamilya, pwede din sa magbabarkada, at pwede din sa taong gustong mapag-isa. Pasyalan na di kalayuan, may magandang tanawin at malamig na lugar. Ang pasyalan na hindi rin kamahalan at pasok sa budget na karamihan. Dito yan sa Infanta, Quezon. Andito na tayo sa Santa Maria, Laguna. After na Santa Maria, Laguna, ang susunod na bahay nito is yung Infanta, Quezon na. So nandito na tayo sa kilometer 82. So ang target natin is mga kilometer 120. Dito tayo aabot. Ito pinakapaganda sa lahat mga Paps. Pakita ko sa inyo. Ganun siya, oh. Hindi ako nagsasawa ng video sa lugar na to. Paps,
nagpicture lang tayo dito sa ano na to, bago tayo mag-approach ng Santa Maria Laguna proper. So ano oras ba? 2:37. So halos 2 oras kasi 12:30 ako nagpagasi. 12:30, 2 hours nandito na tayo sa Santa Maria Laguna. So malapit na tayo na Infanta Quezon. Picture lang ako dito saglit din. Hindi na ako siguro mag-helmet dahil wala naman checkpoint na rito. Para ma-enjoy natin yung lamig ng panahon at the same time ma-relax tayo dito sa ganda ng kalsada dito sa Infanta Quezon. So balikan ko kayo mga paps. Let's go! Santa Maria Laguna mga maps. Nandito ako sa area, hindi na ako nag-helmet dahil magalag naman yung takbo natin. Talagang ine-enjoy lang talaga natin itong ganda ng kalsada ng ano. So ito yung Santa Maria, oh. Ayan, approaching tayo ng Santa Maria. Ayan, ito yung mga maps. Ay, kung kailan naman ako nagtanggal ng kapote, tsaka umahangpo na naman. Mga paps, sarap ang hangin na lamig. So kanina niyaya ko yung iba mga tropa ko, puro may mga pasok sila, busy sa trabaho. So wala talaga. Gusto kong gumala, hindi tira tayo mag-isa. Umaga pa naman, 2:45 pa lang. At malapit na tayo sa Infanta Quezon. Nasa kilometer yung kita. Sarap, ano, napakasantuan ng grabe. Ang kagandahan dito sa Marilake, kung ikaw yung kagaya ko na taga Pasig lang, 2 oras mararating mo siya. Tapos hindi ganun ka-toxic yung driving. Matatraffic ka lang dito sa area ng Antipolo, Padilla. Pagdating sa may Palo Alto, medyo maluwag na. Tapos mangilan-ngilan na lang yung mga nagmumotor. Ano, to be exact, nandito na tayo sa kilometer 87. 3 kilometers na lang, mararating na natin yung Arco ng Infanta Quezon. Tapos doon na tayo ano pa lang ng mga pwede natin discount din na biliguan at saka magkakambingan. Handa naman akong abuti ng gabi dahil alas 12 na ako ng tanghali na prepare. So expect natin gagabihin tayo sa biyahe. Welcome Infanta Quezon. Nandito tayo, kilometer 100 na yata. 99 pa lang. Pwede ka na mag-video. Pakalinaw ng tubig ko. Ano ba yung isdari? Pakalinaw ng tubig. Malapit na tayo sa kilometer 100. Medyo masikip pa itong helmet eh. First time magamit. Salamat na maraming helmet. AY. Salamat.
bagong helmet. Actually matagal na to. Matagal na tong helmet na to, pero ngayon ko lang ginamit kasi meron akong existing na helmet na ginagamit talaga. Ano, parang hindi campus. Walang pangalan eh. Boss, ano to? Campsite? Campsite? O private? Private? Ah. Hindi pwede mag-camping? Camping ba? Hindi. So may nadaanan tayo, to be exact, sa kilometer 100. Pwede daw mag-camping, pero puntahan natin, di ba? Scout natin. Nakuna pa sa akin si brother, medyo madulas. Ayun na, ang dulas nga. Putay na. Anong pangalan nito, sir? O private lang? Kasi sinabi na po yung pangalan. Pero kung magka-camping, magkano, ano, magkano per day? Per overnight? Pero nag-a-allow naman kayo kasi meron kaming ano, nag-i-scout ako ng pwede namin puntahan eh. Pwede naman dito. Pwede naman. Kunyari mag-walking kami, pwede naman. Pwede naman po. Ang importante rin naman, may CR. May CR ba? Apo, ito po ang CR. Ayan. Ito may CR siya. Oh. So, unnamed, ano to, siguro to, dating resort din. Resort to ito eh, na medyo hindi na nag-ooperate. Ayun, hindi po nga ako. Nagbaha. Makakatawag lang po ng ulan. Kaya po, malilinis pa po bukas. Pero yan, nilalagyan niya ng tubig. Opo, nilalagyan po. Maraming water po yung mataas. So, unnamed, ano to, kilometer 100. So, kung magte-tent, saan pwede? Kung saan na maglagay? Kung saan po, gusto na. Pero po doon. Meron pa ba hanggang taas? Dito. Pero, patang ito talagang dito. Hindi nakakaingal pa kita. Importante lang naman may CR. Apo. Yung tubig, dami naman tubig eh, no? Apo nga. Maraming water po yung talika. Ingat na tayo, puro ano na, lumot. Ano eh. Wala na eh. So, nandito siya mga paps sa tapat ng kilometer 100. Pwede, kung for the boys, goods to. Kalat-kalat lang. Ito yung gawin na bulungan. So, yeah, meron na tayong isang prospect. Kilometer 100. Kung ako tatanungin, kung for the boys, pwede na. Pero, nasa loob siya ng ano eh, wala siyang view ng overlooking. Magdadahan-dahan ka lang talaga eh para makita mo. Kasi pagka mabilis, hindi mo mapapansin na, ano, na may mga campsite na. So, ano muna tayo mga paps, ride muna ako. Check pa tayo ng iba na hindi ko pa napupuntahan. So dito sa Casa Federico, may mga sariling tent na siya, is 500 per person. So tent na nila yung gagamitin, hindi na yung tent, hindi mo na kailangan magdala ng tent. So meron din silang mini swimming pool. At saka ito naman ang kanyang view. So nandito tayo, medyo matarik yung pababa. So ito ang view sa Casa Federico. $500 per head. Kanila na yung tent. Tapos meron silang treehouse dito na pwede niyong pagtambayan. So dito sa Nine Pines is 900 din ano, 500 per ano overnight per head. May 700, 900. Depende yun pag 700 sa
VIP. Ah, ito mga VIP. Saan ang daan siya? Papaganto dito. So, pwede palang hindi ka na magdala ng din. Okay din. Medyo malaki pala to, no? Kasi sa labas parang ang liit lang eh. Silipin ko lang, boss, ah. Ito. Tayo sa 9 Pines. May mga guest na kasi sila. So, ayan yung mga tent nila. Yung mga ubo. May dala ka't wala. 500 per head. Boss, thank you, ah. Tapos kung may mga sasakyan, sir, saan ang parking nyo? Diyan lang sa gilid? Sa harap lang, sa gilid lang, ano? Tapos may kuryente naman. Yun, so importante, 500 per head, may kuryente, maganda CR. Tapos may mga bubong na yung ano niya, so hindi ka kakabakaba sa ulan. So diretso ulit tayo. Trabaho private. 100, entrance 20, we accept camping 250 per head, motor camp 50. Motor camp. Sir, magandang hapon uli. Sir, yung ano yun, yung 250 nyo per head po yun? Per head. Tapos ano pwede mag-ano ng mga tent po? Ito lang or meron pa sa baba? Ito yung kasi sa baba. Saan ang daan? Sa kabila po. Kaya lang, isa yung available ko dyan kasi hindi ko nag-alit dito ng trabaho ko. Ah, okay. 250 per head. Kung 10 kayo, doon kayo sa overlooking. Mga 5 tent po siguro, sir. Pinaka ano na yun, pinaka konti. Kasi nung nag-camp kami nung huli, ano kami, 5 tent. So ito yung kay kilometer 105, 250. Parang kayo yata sir ang pinaka medyo ano, budgeted sa along dito sa 100 to 1. May CR naman po yun. May kuryente po ba? Wala rin? Ayun, okay lang naman sa amin may kuryente o wala nang problema. Gusto na magtaas na boss, pero sabi ko boss, hindi pwede. Iyaan mo na sila kung sila. Hindi, okay lang naman sir. Walang Saan naman dito isa po? Dito. Kasi ang ano ko dito, inaabot ka ng 16. Ito sir, pwede rin dito. Pwede rin. Ito, isa rito. Tapos dito sa taas. Dagat na ba itong nakikita natin sir? Dagat yan. Hindi na nga kapag-impak. Oo. Kilometer 105 campsite, 250 per head. Tapos wala rin kuryente pero siyempre may CR. So ito naman ang view kay 105. Sila vlogs din. So tingin ko yun yung pupunta natin isa. Naman. Ayan si Sir Mel, ang caretaker ng kilometer 105. So ayan, 250 per head. Yung kubo na isa, at yung kubo na nandun sa taas is 500. So dapat meron kayong isang kubo. Para at least yung mga gamit yan nandun lahat. Okay, ganda oh. So tabing kalsada lang siya, wala siyang aakit eh. Hindi lang mga ayaw na mga umaakyat. Tabing kalsada lang siya. Kilometer 105. Ito yung number nila. 0919-443
3410 at saka 0917-8109-9225. Pwede kay boss, pwede sa akin yun. Okay, sige. Okay boss, proceed na ako. Dapat. So alas 4 na ng hapon at nandito pa rin tayo sa bundok. So ito yung pwesto namin. Yan yung taas na yan. Mamaya magbalik tayo dyan. Yung huli natin yan. So kaya dito ako nagkakamot sa Valero City. Kaya balik tayo dyan. Dito tayo. Uy, Sea of Clouds. Unang tulay na madadaanan nyo dito sa Marilaki Highway. Alam ko, pwedeng babain yan eh. Pwede ka maligo dyan. Ito yung daan niya pababa. Ayan yung daan niya pababa. Pwede mo maligo dyan, boss? Ha? Bababa ka lang, no? So ito yung unang tulay dito sa Marilaki Highway. Ito yung isa sa mga bundok na lagi kong binibidyoan kasi talagang napakaganda niya. Oh. Diba? Talaga may enjoy mo yung view dito. Kaya hindi ka magsasawang magmotor dito. So, kung naghahanap ka lang relax sa buhay, dito ako pupunta. Malamig. So, dito tayo sa pangatlong tulay. I think dito na yung anong tulay ito? Kakawayan Bridge. So, nandito tayo sa Kakawayan Bridge, mga paps. At syempre, another Sea of Clouds. Yan. Diba? Grabe! Hindi, nakakalulad taas. So, nandito tayo ngayon mga paps sa Kakawayan Bridge. At syempre, nandito ang Kakawayan Falls. So, bababayin natin siya. Magtatanong tayo ng rate. At saka, kano mag-overnight. Tent. Ito mga tables na to mga paps, 300 yun dito. Etong malaking kubo nila is 2,500, may video okay na. At yung dito sa silong sa baba, ang sabi ni ate ay etong silong na to, sulitin natin, 1,000 daw itong kubo na to. So, ito yung 1,000 nila. Tapos common CR 500 table. Yan yung may mga umbrella. So ang entrance nila ay 50 pesos pagka day tour, tapos 250 pagka overnight tent pitching. Dapat dala nyo yung tent. Mga paps, ito na yung pang-apat na tulay. Ito na yung kanina pinanggalingan natin is yung Kakawayan. Ito naman is Pinlac. So, pasukin natin si Pinlac.
papasok ng Tinlac Falls. Mga paps, medyo inabot na tayo ng lakas ng ulan at malakas din yung ragasa ng tubig dito sa Tinlac Falls. So ang entrance sila dito sa day tour is 30 pesos per head. Ang overnight is 60. Tapos kung magkakabit kayo ng tent is 150. So kung overnight kayo, total 210. 210 ang kabayaran nyo kung kayo gusto nyo mag-overnight dito sa Tinlac Falls. So yan, may mga kubo siya. Mamaya tanong natin kung magkano yung rate ng mga kubo nila. So I think malalim itong lugar na to. Pagod na ako. So yung mga kubo nila, mga paps, dito ako pwede maglagay ng tent. So lupa siya. So expect the putik. So 700 overnight. Bali paghahatian ng mga magsasama-sama sa cottage. At eto na nga, inabutan ng ulan si Papi. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa biyahe ni Papi. At dito na nagtatapos ang ating solo ride dito sa Infanta, Quezon. So, napakaganda ng lugar. Baka hindi na ako tumambay ng kilometer 106 dahil alas 5 na lang hapon, masyado na akong gagabihin. So, ang target ko makababa ng alas 6 sa may Sampaloc para at least medyo bababa na ng konti yung ating lalakbayin pabalik sa ating tahanan. So yan lang, maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa biyahe ni Papi. So see you ulit sa mga susunod na biyahe natin at please support my Facebook page also. Maraming salamat and see you next biyahe. Let's go!